Isang magandang araw na naman sa inyong lahat mga ka-G lovers, Giovanni B. So may dinala dito sa atin isang Joson na power amp. So may nakalagay yan na Uranus. So simple lang naman yung problema nito. Nag-clip yung isang channel o nagko-protect. Simple lang din yung nakuha kong trouble. Kaya ang ginawa ko na lang nito sa video na to ay titingnan natin yung loob nito. So bali ito yung likod na makikita natin. Yan yung link, input A at input B. So naka-XLR siya. Tapos yung mga switch. Yan, makikita mo sa likod. Yung channel input. Yan yung parallel. Yan yung mga makikita natin. Channel A, channel B, connection ng speaker. Tapos yung fuse holder, fan na dalawa, tapos wire na AC. So, okay naman to. Kaya lang, pag ginamitan mo siya ng speaker to mga kanya, itong side na yan, side na ito ng side na to. Nagpo-protect yan pag ginamitan mo na siya ng speaker. So, bali ito yung sinasabi ko sa inyo, yung binuksan natin, ito yung makikita natin yung loob. So, typical na transistor yung ginamit, yung C5200 at A1943. So, magkabilaan yan, ilalim at ibabaw. So, dito naman yung C5200 sa ilalim yan ay A1943. Yan, meron din siyang thermal switch. Yata yan, oo. So, yan yung makikita natin mga ka-G lovers. Yan o, kita nyo yung board, yung mga resistor, relay, inductor coil, tapos yung drive nya, tapos yung ano nito, meron tong biasing na ina-adjust, yung parang trimmer. Kaya medyo mahirap to pag nasira yung biasing nito. Sa kabila, ganun din, same lang yung board. Sa capacitor naman, ginamit niya ay yan, 63 volts na 8,200 UF. So, medyo madami to. 8 yan mga ka-G lovers. Tapos, ito yung sa input natin. Yan yung makikita natin sa input. Yan, simple lang naman. So, ang problema pala nito na kuha ko mga ka-G lovers, kaya siya nagpo-protect pag kinabitan ng speaker dahil sa volume. Yan yung volume na yan. Yan. So, yung volume na yan, may side siya na bigla siya naragasak, kaya bigla siyang na-protect. So, ang ginawa ko lang dyan naman ay pinalitan ko yung volume, kaya naging okay na. Ito yung transformer niya. Yan. Tingnan natin yung voltahe. 73, 073, 17, 017, tapos 13 volts. So, may tatlong supply tayo. 73, 073, center tap yan. 17, 017, saka 13 volts. So, ang main dyan, 73. Tapos, sa preamp, auto control, o sa ano yung 17 yata na yun. 17, 017. Tapos, yung 13 volts. So, sa ibang supply naman yung ginagamit yan. Ang laki ng transformer nito. So, hindi ko alam kung ilang kilo kasi wala akong pan-testing kung ilang kilo to. Kaya, hindi ko rin matry kung ilang kilo yan. Basta medyo malaki yung transformer nito. Minsan kay kalawang nagkukuyang kanig yan. So, katamtaman lang naman yung bigat nung nabubuhat naman ng isang tao. Hindi naman tulad ng ibang power amp na talagang sobrang bigat. Ito tama lang naman. Sakto lang. So, yan yung makikita natin sa loob. Napakasimple lang, di ba? Pero mahirap yan ayusin. So, yan o, kita nyo, nag-protect na naman o. Napansin nyo ba? Nag-protect na naman. Yan, naka-off na yan. Kanina nag-protect yan pag on ko. Yan o, may tira pa nga. Yan, nag-protect na ilaw. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Minsan na-protect yan.
So bali yan na mga ka-G-Lovers, binaklas ko na rin siya. So tinanggal ko na rin siya. So dito may problema yan sa volume. Kaya nagpo-protect siya. Tapos basta kinabitan mo siyang speaker, bigla na lang siyang na-protect pag nagagalaw mo to. Kasi may napansin ako parang bigla siyang nagragasak. Kaya na-protect siya. So kailangan natin siyang palitan. So yan, binaklas ko na siya. So special pala yung volume nito, parang may mga stopper siya. So parang pag pinihit mo, parang may mga gear sa loob yan, yung parang nag-stop. So pwede naman dyan ordinary, basta same yung same yung value o yung nakalagay dyan na ohms, kung ilang ohms siya. So bali ang ginamit dito, tingnan natin kung ilang ohms. Parang yan, wala akong ganitong kapareho na stopper. So pwede naman natin palitan yan, talagang original yung ganyan na design, yung para may stopper. Maganda kasi yan. So ano dito sa akin, yung ordinary lang na nabibiling volume control, yung walang stopper. So parang ang design niya, parang pumipihit kayo sa mga amplifier, lalo sa mga original amplifier 5 auto. Pag pinipihit mo siya, o sa ano pa man na amplifier, basta pinipihit mo siya, parang may nag-gear sa loob na parang nag-stop, para hindi basta-basta mag-wild yung audio natin. So yan, kabit ko lang to mga ka-J-Lovers. Yan, medyo maiksi nga yung pa, pero okay lang, sakto lang naman. Basta ang problema pala nito mga ka-J-Lovers, sinabi ko na nga sa inyo, yan, bigla siya na-protect. Habang ginagamit mo siya, bigla siya na-protect. Akala ko nga sa may mga output may problema o sa drive na may leak, kaya bigla siya na-protect. Kaya lang napansin ko yung paggamit natin, pag ginalaw mo yung volume, pag tinamaan yung parang ragasak niya, automatic siya na-protect. So napaka-sensitibo, na-protect siya. Pero pag binulyo mo naman na hindi tinamaan yung parang gas-gas niya siguro dyan sa volume na yan, normal naman, parang hindi naman nagpo-protect. Kaya pag nagalaw mo ng konti, yan, bigla siya na-protect. So bali yan, naikabit na natin siya mga ka-J-Lovers. So madali lang naman, di ba, maglagay ng volume. Yan, napakadali lang. Kasi yan lang yung nakita natin na problema. So ito try natin pa rin para makita nyo. So, nung tinisting pala namin to, o tinisting ko to, sakto lang yung lakas niya mga ka-J-Lovers. Tama lang. So, ginagamit lang naman na may-ari to para sa mid niya. Mid. So, hindi naman talaga to pang base ginagamit na may-ari. Pang mid lang. Tama lang. Pang bahay-bahay lang. Tapos, ay parang ginagamit din, pinaparkilaw din pala yung sound system ng may-ari nito. So, hindi pala pang bahay-bahay lang. So yan, kinabitan ko na siya ng input. So testingin natin, may speaker na yan. Testingin natin yung audio nito. So tingnan natin kung magpo-protect pa ba pag ginalaw natin yung volume. Power on natin. Testing. Inside your mind, I've seen the post. You miss me and it shows. Funny how you think you're moving on.